Ang pagtulog ay mahalaga at ang pakikinig sa mga kwentong hango sa Biblia ay hindi lamang makapagbibigay ng kapayapaan sa inyong puso, kundi magsisilbi rin itong isang hakbang upang mas maunawaan ang salita ng Diyos at magsimulang manampalataya sa Kanya kung hindi pa man. Naway ang mga kwentong ito ay magdala ng inspirasyon at kapanatagan habang kayo'y nagpapahinga. Si Samuel ang batang tinawag ng Diyos sa templo. Noong unang panahon, sa bulubunduking lupain ng Ephraim, may isang babaeng ang pangalan ay Hana. Araw-araw, dinadala niya ang kanyang matinding kalungkutan sa harapan ng Diyos sa tabernakulo sa Shilo. Ang kanyang puso ay puno ng pighati dahil sa kanyang kawalan ng anak, isang malaking pasakit sa kulturang iyon. Habang ang ibang kababaihan ay nagkakaroon ng mga anak, si Hana ay nanatiling baog at ang kanyang karibal na sa Penina ay madalas siyang insultuhin. Ngunit sa bawat panunukso, lalo lamang siya nagpupumilit na manalangin. Sa isang pagkakataon, nang siya ay nananalangin ng buong puso at luha sa tabernakulo, narinig siya ng paring si Eli. Sa kanyang pagmamakaawa, nangako si Hana sa Diyos, Panginoon ng mga hukbo, kung titingnan mo ang kapighatian ng iyong lingkod, at alalahanin mo ako at hindi mo kalilimutan ang iyong lingkod, kundi bibigyan mo ng iyong lingkod ang isang anak na lalaki, ay iaalay ko siya sa iyo sa lahat ng araw ng kanyang buhay. At sinagot ng Diyos ang matapat na panalangin ni Hana. Sa takdang panahon, siya ay naglihi at nanganak ng isang anak na lalaki na pinangalanan niyang Samuel, na ang ibig sabihin ay narinig ng Diyos. Sa bawat araw na lumipas, lumalaki si Samuel at habang siya at nagpapasuso pa, patuloy na pinupuno ng pasasalamat ang puso ni Hana. Sa wakas, nang sapat na ang kanyang edad at nakakaya na niyang ihiwalay sa kanyang ina, tinupad ni Hana ang kanyang pangako. Dinala niya si Samuel sa tabernakulo sa Shilo sa harapan ng paring si Eli. Ibinigay niya ang batang si Samuel sa paglilingkod sa Diyos bilang isang Nazareyo mula sa kanyang paggising. Mula sa kanyang pagsilang na nangahulugang siya itinalaga para sa Diyos sa buong buhay niya. Lumaki si Samuel sa tabernakulo, naglilingkod sa ilalim ng matandang paring si Eli, ng kanyang sariling mga anak ay masasama at hindi gumagalang sa Diyos. Sa mga gabing iyon, habang tahimik ang tabernakulo at ang lampara ng Diyos ay nananatiling nagniningas, may nangyari na hindi pangkaraniwan. Isang gabi, habang natutulog si Samuel sa kanyang higaan, may narinig siyang boses na tumatawag sa kanya. Samuel, Samuel. Akala niya ay ang kanyang amo, si Eli, ang tumatawag. Kaya't agad siyang tumakbo sa silid ni Eli at sinabing, "Narito ako sapagkat tinawag mo ako." Ngunit sinabi ni Eli, "Hindi kita tinawag, bumalik ka sa iyong pagtulog." Muli, nangyari ito sa ikalawang pagkakataon. Narinig ni Samuel ang boses. Tumakbo kay Eli at muling sinabi ni Eli na hindi siya ang tumawag. Sa ikatlong pagkakataon, nang marinig ni Samuel ang parehong tawag, "Samuel, Samuel," at tumakbo muli kay Eli, naunawaan na ni Eli. Bilang isang matandang pari, batid niya na ang tinig na iyon ay hindi mula sa tao, kundi mula mismo sa Diyos. Kaya't sinabi niya kay Samuel, "Kung tumawag siyang muli, sabihin mo, 'Magsalita ka, Panginoon, sapagkat nakikinig ang iyong lingkod.'" At tama nga, nang tumawag muli ang Diyos sa pagkakataong ito, hindi na nagkamali si Samuel. Buong paggalang niya sinagot, "Magsalita ka, Panginoon, sapagkat nakikinig ang iyong lingkod." Mula sa gabing iyon, patuloy na nakipag-usap ang Diyos kay Samuel. Sa bawat salita ng Diyos, dumalago ang karunungan at pag-unawa ni Samuel.
Siya ay naging isang makapangyarihang propeta at hukom ng Israel na pinagkakatiwalaan ng Diyos at ng mga tao. Sa kanyang mga salita ay puno ng awtoridad at alam ng lahat ng Israel mula sa Dan hanggang Beersheba na si Samuel ay tinatag ng Diyos bilang isang tunay na propeta. Ang kwento ni Samuel ay isang magandang paalala na ang Diyos ay tumatawag sa atin kahit sa murang edad. At kung tayo handang makinig at sumunod, gagamitin niya tayo. Si Haring Hezekiah. Ang hari na nanalangin at sumagot ang Diyos. Sa lungsod ng Jerusalem, umusbong ang isang mabuting hari na ang pangalan ay Hezekiah. Hindi siya tulad ng kanyang naunang hari na sumamba sa mga Diyos-Diyosan at nagdala ng kasamaan sa lupain. Sa halip, si Hezekiah isang hari na may pusong tapat sa Diyos ng Israel. Sa simula pa lamang ng kanyang paghahari, pinawalang bisa niya ang lahat ng masasamang kaugalian. Binasag niya ang mga idolo, pinutol ang mga sagradong poste at sinira ang mataas na dako ng pagsamba sa ibang Diyos. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas upang ibalik ang kanyang bayan sa tunay na pagsamba sa Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Ngunit hindi nagtagal, dumating ang isang malaking pagsubok sa Jerusalem. Ang makapangyarihang hukbo ng Assyria na pinamumunuan ng pagmamalaki at malupit na haring si Sennacherib ay lumusob sa lupain ng Huda. Ang Assyria ay kilala sa kanilang kalupitan at sa pagwasak ng maraming kaharian. Si Sennacherib ay nagpadala ng mga mensahe ng pagbabanta kay Haring Hezekiah na nagpapahayag na walang Diyos ang makapagligtas sa Jerusalem mula sa kanyang kamay. Ipinagyabang niya kung paano niya sinakop ang iba't ibang bansa at sinira ang kanilang mga Diyos na nagpapahiwatig na ang Diyos ng Israel ay walang magagawa laban sa kanya. Ang mga salitang ito ay nagdulot ng matinding takot sa mga tao ng Jerusalem. Ngunit si Haring Hezekiah ay hindi natinag. Sa halip na sumuko o magpakita ng takot sa harap ng mga pagbabanta, ginawa niya ang tanging bagay na alam niyang magagawa niya. Pumunta siya sa templo ng Diyos. Dinala niya ang mga sulat ng pagbabanta ni Sennacherib na puno ng mga mapanghas na salita at panunuya sa Diyos ng Israel. Doon, sa harap ng Diyos, ibinuka niya ang mga sulat at taimtim na nanalangin. Hindi lamang siya nanalangin para sa kaligtasan ng Jerusalem, kundi humiling din siya na ipahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa buong mundo upang malaman ng lahat ng kaharian sa ibabaw ng lupa na siya lamang ang tanging tunay at buhay na Diyos. At pinakinggan ng Diyos ang panalangin ni Hezekiah. Sa gabing iyon, habang ang hukbo ng Assyria ay nagkakampo sa labas ng Jerusalem, nagpadala ang Diyos ng isang anghel. Sa isang iglap, pumatay ang anghel ng 185,000 na sundalong Asiryo. Nang sumikat ang araw kinabukasan at nagising ang mga natitirang sundalo, nakita nilang nakahandusay ang napakaraming bangkay ng kanilang mga kasamahan. Dahil sa matinding trahedyang ito, kinailangan ni Haring Sennacherib na umuwi ng talunan at kahihiyan sa kanyang sariling lupain. Ang Jerusalem ay nailigtas, hindi sa pamamagitan ng lakas ng sandata, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Hindi nagtagal, pagkatapos ng dakilang pagliligtas na ito, nagkasakit ng malubha si Hezekiah. Si Propeta Isaías na isang lingkod ng Diyos ay dumating kay Hezekiah at sinabi sa kanya na maghanda na para sa kamatayan. Ngunit muling nanalangin si Hezekiah sa harap ng kamatayan. Inilagay niya ang kanyang mukha sa dingding at nanalangin sa Diyos ng buong puso at umiyak siya ng labis. Inalala niya sa Diyos ang kanyang katapatan at ang lahat ng kanyang mabubuting gawa. At muling pinakinggan ng Diyos ang kanyang panalangin. Bago pa man umalis si Isaías sa bakuran ng palasyo, nagpadala ang Diyos ng mensahe sa kanya. Balikan mo si Hezekiah, ang pinuno ng aking bayan, at sabihin mo sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ni David na iyong ama. Narinig ko ang iyong panalangin. Nakita ko ang iyong mga luha. Magpapagaling ako sa iyo. Sa ikatlong araw ay aakyat ka sa bahay ng Panginoon at dadagdagan ko ang iyong araw ng 15 taon.
Tunay ngang ang kwento ni Hezekiah ay nagtuturo sa atin na ang taos-pusong pananalangin at matibay na pananampalataya sa Diyos ay may kapangyarihang magpabago ng mga sitwasyon, maghatid ng kaligtasan, at magdala ng himala sa pinakamadilim na sandali ng ating buhay. Si Daniel at ang hukay ng mga leon. Sa kaharian ng Babylonia, na ngayon ay nasa ilalim ng pamamahala ni Haring Dario, may isang matalinong lalaki na ang pangalan ay Daniel. Si Daniel ay hindi lamang kilala sa kanyang talino, kundi maging sa kanyang pambihirang karunungan at integridad. Dahil sa kanyang mga katangiang ito, itinilaga siya ni Haring Dario bilang isa sa 3 pangunahing gobernador na namamahala sa buong kaharian. At sa bandang huli ay pinagplanuhan pa ng hari na gawin siyang pangunahing pinuno ng lahat. Ang pagtitiwala ng hari kay Daniel ay nagdulot ng inggit sa iba pang mga gobernador at satrapa. Ang satrapa ay ang mga pinuno ng probinsya. Hindi nila na matagpuan ang anumang kapintasan o katiwalian kay Daniel sapagkat siya ay lubos na tapat sa kanyang mga tungkulin. Kaya't nagkaisa sila at naghanap ng paraan upang sirain si Daniel sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Alam nilang si Daniel ay isang lalaking may matinding debosyon sa kanyang Diyos na 3 beses sa isang araw ay lumuluhod at nananalangin. Sa isang masalimuot na plano, lumapit ang mga inggit na opisyal kay Haring Dario at nagmungkahi ng isang bagong batas. Sinabi nila sa hari na para sa kapakanan ng kanyang kaluwalhatian at kapangyarihan, dapat magkaroon ng isang kautusan na sa loob ng 30 araw, sinumang tao na mananalangin sa sinumang Diyos o tao maliban sa hari ay itatapon sa hukay ng mga leyon. Ang kanilang layunin ay hindi upang luwalhatiin ng hari, kundi upang bitagin si Daniel. Sa kanyang pagiging simple at walang malay sa masamang intensyon ng mga opisyal, pumirma ang hari sa batas na iyon na ngayon ay isang batas ng Medes at Persyano na hindi mababago. Ngunit si Daniel, bagamat alam niya ang nilagdaang batas, ay hindi nagbago ng kanyang gawain. Sa halip na magtago o itigil ang kanyang pagdarasal, pumunta siya sa kanyang silid, binuksan ang kanyang mga bintana na nakaharap sa Jerusalem, lumuhod at nanalangin sa kanyang Diyos, gaya ng kanyang ginagawa araw-araw. 3 beses sa isang araw, walang takot siyang nagbigay ng pasasalamat at humingi ng patnubay sa Diyos sa kabila ng banta ng kamatayan. Nakita siya ng mga inggit na opisyal habang ginagawa niya ito at kaagad na isinumbong sa hari. Naunawaan ni Haring Dario ang kanilang masamang balak. Labis siyang nalungkot at nagalit sa kanyang sarili dahil sa kanyang kapabayaan. Sinubukan niyang humanap ng paraan upang iligtas si Daniel bago lumubog ang araw. Ngunit dahil ang batas ay hindi na mababago, wala siyang nagawa. Kaya sa kabila ng kanyang matinding pighati, ipinatapon si Daniel sa hukay ng mga leyon. Ngunit bago siya ihulog, lumapit ang hari kay Daniel at may matinding pag-asa sa kanyang tinig. Sinabi niya, "Ang Diyos mo na pinaglilingkuran mo ng walang patid ang siyang magliligtas sa iyo." Pagkatapos, isang malaking bato ang inilagay sa bibig ng hukay at tinatakan upang walang makapaghalo. Ang hari ay umuwi ng gabing iyon nang walang ganang kumain at hindi nakatulog sa buong gabi, nag-alala para sa kanyang tapat na lingkod. Kinabukasan ng umaga, habang madilim pa at malamig ang hangin, nagmamadali ang hari sa mga hukay ng mga leyon. Sa kanyang pagkabahala, tinawag niya si Daniel nang may pag-asa sa kanyang tinig. "Daniel, lingkod ng Diyos na buhay, nailigtas ka ba ng iyong Diyos na pinaglilingkuran mo ng walang patid mula sa mga leyon?" At sa laking gulat at tuwa ng hari, sumagot si Daniel, "O hari, mabuhay ka ng magpakailanman. Nagpadala ang aking Diyos ng kanyang anghel at tinakpan ang bibig ng mga leyon. Hindi nila ako sinaktan sapagkat ako'y natagpuang walang sala sa paningin niya, at sa iyong harap din, o hari, wala akong ginawang masama." Tuwang-tuwa ang hari, agad niyang ipinakuha si Daniel mula sa hukay
At sa paglabas ni Daniel, nakita ng lahat na walang anumang sugat sa kanyang katawan, patunay na ang Diyos ay kasama niya. Pagkatapos, ipinatapo naman ng hari ang mga nagsumbong kay Daniel kasama ang kanilang pamilya sa hukay ng mga leyon. Bago pa man sila tuluyang makarating sa ilalim, nilamon na sila ng mga leyon. Ipinahayag ni Haring Dario sa buong kaharian na ang lahat ng tao ay dapat magbigay galang at takot sa Diyos ni Daniel, sapagkat siya ay ang buhay na Diyos na gumagawa ng mga himala at nagliligtas. Ang kwento ni Daniel ay isang matibay na patunay na kung tayo ay nananatiling tapat sa Diyos, kahit sa harap ng pinakamalaking panganib at pagsubok, poprotektahan niya tayo at gagawa siya ng paraan upang ipakita ang kanyang kapangyarihan at pagliligtas. Sana'y ang mga kwentong ito ay nagbigay ng kapayapaan at inspirasyon sa inyong pagtulog. Tandaan na ang Biblia ay puno ng maraming kahangahangang kwento na maaaring magbigay sa atin ng gabay, pag-asa, at kaalaman tungkol sa Diyos. Naway magpatuloy kayo sa pagtukla sa kanyang salita at lumago sa inyong pananampalataya. Kung mayroon pa kayong gustong malaman tungkol sa Biblia o pananampalataya, huwag mag-atubiling magtanong. Maraming salamat po sa pakikinig. Magandang gabi.